morning po. Good morning. Tignan nga yung katabi mo at pagmasdan mo nga siya kung excited siya ngayon. No? Hallelujah. No? Sino po dito masaya kang pumupunta sa bahay panambahan? No? It is good to be in the house of God. Diba? Iba ang pakiramdam kapag tayo po ay naririto at nararanasan po yung presensya ng Panginoon. Ito yung pagkakataon natin na sama-samang lumalapit sa Diyos. Marami man po tayong mga dinadala o bitbit sa buhay. Diba po, every time na nag-worship po tayo, dito na po natin binababa ang lahat sa Lord. Binibitawan ang lahat sa Lord. Tama? No? Sinusuko na ang lahat sa Panginoon at niyayakap natin kung ano yung gusto ng Lord sa buhay po natin. Tama po ba doon? No? At naniniwala ako sa presensya ng Diyos, meron pong kapayapaan, may kagalakan. No? Kaya kapag nararanasan mo ang kapayapaan, no, ibig sabihin, hindi ka lang napunta sa lugar na to, kundi naranasan mo at naengkwentro mo ang Panginoon. Amen? No? Ang pinaka-importante po sa lahat, no, yung meron ka pong intensyon sa pagtungo mo rito na, Lord, katagpuin mo po ako. And I want to know you more. Tama? No? Dapat wag po mawawala po sa atin na maging expectant ka, maging excited ka every time na pupunta ka sa gawain ng Diyos. Patayin mo yung spirit of religion. Tama? Yung mga habitual religious acts na wala na yung conviction, yung bang nakasanayan na lang. Tama? No? Pero may nakasanayan, wala naman naranasan. Ang pangit naman nun. Tama? No? Punta ka ng punta, pero wala nangyayari sa buhay. Pumasok ka mabigat ang pakiramdam, kalooban, lumabas ka, ganun din. Tama? No? Kaya, siguraduhin po natin at kapag tayo ay pupunta sa bahay panambahan, nakahanda po ang ating puso. Tama po ba doon? No? At nagpapakumbaba tayo at handa tayo na galawan ng Diyos. Na malaya pong kumilos ang Panginoon sa buhay mo. Maging conscious po tayo sa Kanya. Kasi po maraming tao sa loob ng simbahan, bagamat nakaupo, pero yung isipan wala naman sa Panginoon. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Oh. Di ba? Dapat pagka nandito ka, wag mo nang pakawalan, wag mo nang hayaan, no, na hindi mo ma-receive yung word na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Andiyan pa ba tayo? No, ang goal ng Lord ay spiritual maturity, yung Christ-likeness. That's our ultimate goal. Kung bakit merong salita, hindi para magbigay information, but to transform our lives. Tama? No? Kaya tayo nag-aaral para hindi dumami yung kaalaman natin. Kasi nga, sabi ko nga, hindi tinitisi si Jesus. Come on, andyan. Ang importante, maranasan mo si Jesus, baguhin ni Jesus ang buhay mo. No? Kaya ang panalangin mo dapat, Lord, bago mo baguhin ang sitwasyon ko, baguhin mo muna ako. Kasi madali na yung sa labas eh. Tama? No? Ang kailangan mabago sa atin kasi tayo yung nagre-resist. No? Tayo yung hindi handa. Okay, ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Nobyembre. Okay? Siguro naman marami po sa inyo nagpunta sa sementeryo, dumalaw sa mga mahal sa buhay na bumalik na kay Lord, no? Praying, no? Pag nasa sementeryo ka, di ba? Na bibigyan ka ng paalala o nakikita mo ang realidad na ang buhay sa mundo ay sadyang maikli lamang. Tama? No? Kaya nga po ang ating series, ito yung pag-uusapan natin sa buong buwan patungkol po sa buhay ng tao. Nang sa gayon ay magamit po natin to ng may karunungan at hindi masayang. Amin po ba doon? No? Wag naman sana na sa pagtanda natin punong-puno tayo ng pagsisisi. Kasi may mga bagay tayo na dapat ginawa pero hindi natin ginawa.
At yung mga bagay na dapat di natin ginawa, yun pa ang ginawa natin na hindi naman nakatulong sa atin. Tama po ba doon? Handa po ba tayong mag-receive ng word ngayon? So yung ating series po ay pinamagatan nating YOLO, which means what? You only live once. Okay? Yan po ang ating babaybayin sa loob ng 4 na linggo at pag-uusapan na ang week 1 po natin, today we're going to talk about you only live once, live wisely. Pakilagay nga po yung mga week na pag-uusapan. Week 1, live wisely. Because one life to live wisely. Week 2, sa next week pag-usapan natin the mystery of life. May mystery yan eh. Oh. Marami kasing mga tao, walking dead eh. Di ba? Pangatlong week, yung the tragedy of life. Meron ka bang nakitang o kakilala na yung buhay ay naging miserable? Na alam naman natin na hindi naman yung talagang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tama? Pero magugulat ka namang ihinayang ka, bakit nagkaganon yung taong yun? Eh, nung nag-aaral kayo, katali-talino. Diba? Kilala siya sa klase na maayos, matino. Pero nung lumipas ang maraming taon, nagkita kayo, ba't nagkaganto to? Trahedyang nangyari. Ano pa? Yung life max. Kailangan ma-max natin yung buhay na ibinigay sa atin ng Lord. No? Yan po yung pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. Ngayon, i-define muna natin kung ano ba ibig sabihin ng YOLO. Okay? The popular saying YOLO or you only live once has become what? A way of life for many people, especially to what? To the youth, to the young people. Tama po ba doon? No, makikita mo sa kanilang social media yung hashtag YOLO. Yung YOLO, kanina sinabi natin na ibig sabihin nito ay you only live once. Sa Tagalog, minsan ka lang mabubuhay. Minsan ka lang lalakad sa mundong ito. Amen. Amen po ba doon? No? So ano ibig sabihin ng YOLO? Ang YOLO ay galing sa Latin na salita na ang ibig sabihin ay carpe diem, no? Which means seize the day. Na ang ibig sabihin ng seize the day, take full advantage of present opportunities. Okay? I-take advantage mo lahat ng pagkakataon na dumating sa'yo. No? So, yung belief behind ng YOLO, mga kapatid, ay ganito. Life is short, so make the most out of it. Life is short. Do whatever you want. Do what makes you happy without limitations. Why? Because who cares? Pakialam nila. Buhay ko to eh. Tama? At dahil minsan lang ako mabubuhay, gagawin ko na yung mga bagay na gusto ko, na makapagpapasaya sa akin. No? Yung one life to live, we have one life to live or you only live once, yan po talaga ay tama. Kaya lang, masyado nating dinidefine itong YOLO sa reckless living. Nakuha po natin to? Na ang ibig sabihin na porket ba na you only live once, ay kailangan mo nang gawin ang lahat kahit bawal, kahit against sa kalooban ng Lord? Ganun mo ba naiintindihan yung YOLO? Pero ang mundo, ganito nila, binibigyang kahulugan. Are we getting this? No? So, the meaning of carpe diem is the enjoyment of the pleasures of the moment without concern for the future. Ganun pala ibig sabihin ng carpe diem. No, na ano, it is the enjoyment of the pleasures of the moment without concern for the future. In other words, living for the here and now without consideration for future consequences. Ang binibigyan mo lang halaga, ang nakikita mo lang, ito,
Yung araw na to, yung panandaliang ito. Tama? Pero hindi mo tinitignan o iniisip kung ano ang kakahinatnan ng buhay mo bukas. Tama po ba doon? Yang buhay na meron ka ngayon, sa araw na to, yan ang magdedetermine, kapatid, ng buhay mo sa araw ng bukas. Are we getting this? Kung ano ang ginagawa mo ngayon, yan ang magdedetermine sa kahihinatnan mo sa araw ng bukas. Kaya lang, no, ang yolo sa maraming tao ay wala tayong pakialam sa future. Ang mahalaga, ngayon. Ngayon, maging masaya ka ngayon. Magawa mo lahat ng gusto mo ngayon. Are you with me? No? So living for here and now without consideration for the future consequences. Katulad na lang ng sinabi ni Paul in 1 Corinthians 15. No? Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, di ganito na lang maging motto natin. Anong sabi ni Paul? No? Let us eat and drink, for tomorrow we die. Because, yun nga gawin mo na lahat ng gusto mo. Dahil kapag namatay ka, that's it. Tapos na lahat. Tapos na. Sasarado na istorya ng buhay mo. Kung ang tingin mo sa buhay, no, ay hanggang dito lang sa mundong ito, at sabi ni Paul, let us eat and drink, for tomorrow we die. Nakuha po natin? Di magpakasaya na tayo. Kasi kapag namatay naman pala tayo, wala na pala. Tapos na lahat. Tama? So habang meron ka pang hininga, may buhay ka pa, gawin mo na lahat ng gusto mo. Magpakasaya, uminom ka, and be merry, sabi doon, because tomorrow, we die. Mamamatay ka rin At least, bago ka namatay, natikman mo. Kaya lang, ang Bible, iba ang tinuturo. Na ang buhay ng isang tao ay hindi natatapos sa mundong ito. Ilang beses binigyang paalala tayo ng salita ng Diyos na ang buhay natin ay isang paglalakbay. Ikaw ay isang manlalakbay mula dito sa mundo patungo sa pangwalang hanggan. From here to eternity. Amen po ba doon? Kapag naintindihan mo na ang buhay ay merong pa sa pangwalang hanggan, mag-iiba yung iyong pananaw. Mag-iiba ang iyong pamumuhay. Bawat araw sa iyo ay mahalaga. Amen po ba doon? Kasi iniisip mo na hindi naman ito ang tunay mong tahanan. Ikaw ay dadaan lang sa mundong ito na mabilis lamang. Amen po ba doon? No, maglalakbay ka lang. Pero meron ka talagang uuwian. Amen po ba doon? So yung per diem, ibig sabihin nila, ito yung enjoy your life, do whatever you want, because tomorrow, we die. For tomorrow, we die. So doing something enjoyable, and exciting. Gawin mo na yung mga bagay na talagang may enjoy mo. Exciting. Ano ba yung mga exciting? No? Yung mag-party-party tayo. At least, bago ka namatay, naranasan mong mag-party. Nakuha ba natin? Because you only live once. Magpakasaya ka na. Sa Bible, may kinokondem dyan yung walang taros na pagsasaya. Yung bang wala ka ng ibang inisip, kundi magsaya lang, mag-party lang. Ano pa? Yung mga travel na tayo because you only live once, puntahan mo na lahat ng gusto mong puntahan. At least, bago ka namatay, napuntahan mo siya. Di ba? Sino po dito mahilig mag-travel? Mga travel goals, di ba? Yan po yun. Ano pa? Yung mag-skydiving.
Sinyo ba yan? No? At least, kahit mapigtas ang tali, kahit pa paano, nakalipad ka. Ha? Matindi yan, mahirap yan. Meron ba dito gusto sumubok niyan? Ano pa? Ito. Yan. Because you only live once. Alam niyo ba yan? Bungee jumping. Ibig sabihin. Ay, matindi yan. Mula sa taas, di ba? Iuhulog ka. Doon mo lang, pag nahulog ka, doon mo pa lang naman mararanasan yung di ba? Yung garterize na paghila sa'yo Pero nung tumalong ka, para kang walang tali. Gawin mo na kasi you only live once. Hindi naman masamang gawin yan. Tama po ba doon? No? Yung bang overcome your fear. Amen? And then, gawin mo yung bagay na sa tingin mo na magagawa mo. Ano pa? Yung bang bumili ka na ng very expensive, no? Ano pa? Luxury item. Yung magandang relo. Yan po, tingnan ko kung paano ginagamit ng tao yung YOLO, Ganyan po nila tinitingnan. Something risky, no? At ginagamit nila yung bang once in a lifetime. Yan po ang ibig sabihin ng YOLO. Yung something risky, gawin mo na yon. Minsan lang naman. And once in a lifetime, bilhin ko na to. Because you only live once. Ano naman ngayon? Who cares? Once in a lifetime lang naman. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? So nakikita natin, yung ibig sabihin ng YOLO, yung seize the moment, seize the day. Life is so short, you should live your life to the fullest. Sagad-sagarin mo na. No? Pero yun nga lang, kadalasan nagagamit itong tinatawag nilang phrase or motto na YOLO sa reckless behavior. Yung bang kahit masama, kahit alam mo namang mali, tinutuloy mo pa. Kasi ang iniisip mo, minsan mo lang naman siya mararanasan. Kaya gagawin ko na. Kaya lang, no, hindi ganon ang nais ipaunawa sa atin ng Panginoon ngayong umaga. What if itong YOLO, kung paano sila tinitingnan ng mundo, ay i-define ng Diyos from biblical perspective. Maganda po kasi ang YOLO because you only live once. Ang ganda nun. Nire-remind tayo ng YOLO na ang buhay mo, minsan lang. At dahil minsan ka lang mabubuhay, mabuhay ka na ng merong layunin at nakalulugod sa Diyos. Tama po ba doon? No, magamit mo na yung buhay mo sa tama. Live a life with purpose and eternal significance. No? Yung bang magkaroon ng meaningful life ang bawat isa po sa atin. Sino po dito gusto mo makita yung talagang beauty ng life? Amen? No? Makikita mo lang yan kapag lumakad ka sa kalooban ng Diyos. Kapag ang mga desisyon mo nakaayon sa kalooban ng Diyos, doon mo makikita yung ganda ng buhay. No? Yung meaningful life, ito yung gusto ng Lord na maranasan po sa atin. Yung magkaroon tayo ng buhay na may kahulugan at may kabuluhan. Sabi natin kabuluhan na buhay. Now, tignan natin, no? Explore natin what it means to live once and fully meaningful for God. Ano ba ibig sabihin nito yung bang magkaroon ka ng meaningful life? Tingnan natin ang buhay. Number 1 po dyan, life is short, so you use it wisely. Tandaan mo, ang buhay mo ay sadyang maikli lang. Maraming passages sa Bible na nagsasabi that life is so short, brief. Ibig sabihin po nito, maikli lamang. In James chapter 4, verse 14, it says, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Biruin mo sabi no? You are like a smoke. Alam mo yung mist? Di ba yung pagka nagsasalang ka ng takore, makikita mo, di ba, may mga mist doon Yung smoke, yung fog. Nakakita na po ba tayo? Ang buhay daw ng tao ay tulad lang ng ganyan. Naririyaan ngayon for a moment, but later on, wala na. It's gone. Are you with me?
No, you only live once, whether you have 6 months or 60 years. The truth of the matter is that we all have a very short of time to this earth. Yan ang katotohanan. Ang 60 years, maikli lang yan. Oo. Maikli lang po yan. Tama ba doon? So sabi sa Bible, ang life daw natin, our lives are like what? A vapor. Smoke. Nandyan ngayon, mamaya, wala na. That's the reality of life. The reality of life. Andiyan ba tayo? And death is unavoidable. Inevitable. When you say unavoidable, hindi mo to maiiwasan. Mangyayari at mangyayari ito sa bawat isa. Hindi ko po kayo tinatakot. Pero mamamatay ka rin at ako. Wala po sa atin dito ng exempted. Maliban na lang kapag dumating si Jesus. Pero lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, huwag muna ngayon. Amen po ba doon? You will die one day. You will die. Kaya nga, sabi ni Solomon, live life to its maximum today because you're not going to live forever. Maliban na lang kapag tapos mamatay, that's yung eternity. Amen po ba doon? You're going to die. And death is an appointment, not an accident. Ang kamatayan, appointment yan. Lahat tayo, kung paano tayo ipinanganak sa mundong ito, no? Na may araw at oras, ganon din pagdating sa kamatayan. Meron ding araw at oras. Diba kapag napunta ka sa hospital, pag namatay ka, titingnan, anong oras namatay? Ganon din. Yung pinanganak ka, titingnan kung anong oras ka, ipinanganak. Ang kamatayan ay appointment po yan. The Bible tells us, it is appointed unto man wants to die. Ibig sabihin, lahat to tayo dito may appointment date sa Diyos. Kung kailan tayo haharap sa Kanya. Kung kailan tayo lilisan sa mundong ito. Amin po ba doon? Nandiyan ba tayo? No, hindi yung yung na-aksidente. Ay, bata pa. Kahit bata pa yan. Lahat tayo ay may appointment date sa Lord. Because death is an appointment. Alam naman ng Diyos, hindi naman mabibigla ang Panginoon. Masusurpresa ang Panginoon kapag mayroong namatay na tao. Ay, ba't namatay? Abay, ewan ko, sabi ng mga, abay, ewan ko nangyari dyan, aksidente. Alam ng Diyos yan. Alam niya kung kailan ka ipapanganak at alam niya rin kung kailan ka mamamatay. Ang buhay natin, hindi nakabase sa mga pangyayari. Ang buhay natin wala rin sa kamay ng kaaway. Ang buhay natin ay ang Diyos ang may hawak. Siya ang nakakaalam kung hanggang kailan ka mananatili sa mundong ito. Walang sino mang sinasabi ng marami ng manghuhula na hanggang dito ka na lang, hindi po totoo yun. Baka nga mauna pa yung manghuhula sa iyo eh. Nahulaan niya yung iba, hindi niya nahula. Bakit? Because only God knows. Tama po ba doon? Death is an appointment. Kahit yan ay bata, kahit yan ay young people, o matanda, alam na ng Diyos yan. Amen po ba doon? Na ang kamatayan ay darating sa bawat isa. O tingnan mo ngayon, katabi mo, natulog na, parang patay na. O.
Ha? Buhay pa, gumagalaw pa. Andiyan mo ba tayo? Andiyan mo ba tayo? Napagod ka worship? Are you with me? Kahapon, galing po kami sa birthday ng anak ko. Pag uwi namin, no, yung brother ko, yung kanyang wife, marami sa inyo kilala, si Ate Jen, yung tatay niya, inatake. Ang bilis ng pangyayari. Ang bilis. Magkakasama pa kami. Sa Jollibee, pag uwi, no, okay pa ang lahat. Tapos bigla na lang may balita. Inatake. Sabi ng anak ko kanina, Tatay, ba't ganun? Di ba nag-pray tayo? Ba't namatay pa rin? Nag-pray naman tayo. Sabi ko, Nak, ang buhay ng tao. Yan, pinaliwanag ko yan kay Caleb sa lamesa habang nagkakape ako. Kahit manalangin tayo, kung talagang oras na itinakda ng Diyos sa tatay, ni Tita Jen mo, uuwi na talaga siya. Uuwi na talaga siya. Kahit anong gawin natin. Lola ko nga, pinag-fasting pa namin eh. Kasi pag itinakda na yun eh. Itinakda na yun sa tao ang mamatay. Yung kapatiran din namin dati. Diyan, nagbibenta ng kahoy. Inatake din. Patay din kahapon. Sabi ko, parang ba't ganun? Pag magpapasko, ang daming na mamamatay. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo, umabot ka ha? Umabot ka. Hindi, totoo. Di ba? Sabi ko kay Pastora, parang may bumababa ng anghel na mamamuksa tuwing matatapos, bago matapos siya ang taon. Hindi, totoo. Ang daming namatay. Ang daming namamatay tuwing magpapalit ng taon. Kaya sana yung katabi mo, huwag mapalitan. Amen. No? Yung kasama rin ni Brother Gilbert. Oo, inatake rin, tama? Inatake rin. Ano ba pinag-usapan yata yung budget eh. Inatake. Sabi ko, hindi pa nakakaupo, umigana. Kaya sabi ko sa kanya, Brad, kanina, umupo ka muna, huwag ka munang diretso higa. Sabi ko, umupo ka muna. Bakit? Abay, napakabilis na ng buhay. Kahit yung kakilala namin paso sa Pangasinan, pinukwento ni Pastor Ars, ano ibig sabihin? Pagkatapos tumayo, diretso higa. Yun, hindi pa nakakaupo, humiga na ito, hindi, kakatapos ng tumayo, humiga na kagad. Ang buhay sadyang maikli lang. Wala nakakalam eh. Wala nakakalam. Hindi mo pa pwede sabihin na, sige, marami akong plano kay Lord eh. Bukas siguro gagawin ko sa mga next year, ihanda ko lang, ayusin ko lang to. Ay, hindi mo kaya sabihin yun. Si Brother Drip, okay lang ba bro? No, biruin mo. Ang ayos-ayos ng biya. Sabi ko, ano nangyari? Kasi nga, kahit nag-iingat ka, kahit nagmamaneho ka, maingat magmaneho yan eh. Biglang may reckless sa driver sa likod mo. Sabi ko, buti hindi naman ano yon 10-wheeler, Brad, no? Kasi kung 10-wheeler, mapipisak ka doon. Kaya sabi ko, Lord, salamat pa rin. Sabi ko, grabe. Kailan yung bro? Salamat sa Panginoon, no? At malakas pa. Hindi nasaktan yung kapatid natin. Amin, palakpakan niya natin si Lord doon. No? Sabi ko, nag-e-enjoy pa naman si Brother Dave, makakanta ng tala. Munti ka pa makarating ng langit. Hindi, I mean, grabe pag-iingat sa kanya ng Lord. Sabi ko sa kanya, sabi kagad, pagpa-x-ray ka, kasi pag nabangga ka, yung palo niya, hindi mo alam. Sabi niya, praise, yung good medical report, praise the Lord. At wala pong nangyari kahit ano po. Anong ibig sabihin? Kapatid, death is unavoidable. Inevitable. Hindi mo yan matatakasan. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit ikaw ay pinakamalalim na Kristiyano, kahit ikaw ang pinakaluko-luko sa kanto, maging sino ka man, walang exempted. Bawat isa sa atin ay meron pong katapusan. Amen? And life is not just unavoidable, it is unpredictable. Hindi mo alam niya kung kailan mangyayari. Ang sabi sa Bible, tingnan niyo po yung pagkakasabi po ni Solomon. Sabi niya, people can never predict when hard times, death might come. You cannot predict. When hard times, death might come.
Like fish in a net or birds in a trap. People are caught by sudden tragedy. Kaya nga naka-receive na ba kayo ng nakakabiglang balita? Bata pa siya. Ang lakas-lakas niya. Kasama ko pa siya noong nakaraan. Nakataas pa yung kamay niya pag nag-worship siya. Tama po ba doon? Wala na siya. Unpredictable. Hindi mo alam kung kailan siya mangyayari. Could you imagine? Hindi ka na makakatakas sa kamatayan at hindi mo pa alam kung kailan ka mamamatay at kung paano yung kamatayan mo. Amin po ba doon? Andiyan po ba tayo? Kaya, minsan lang tayo mabuhay. Nire-remind tayo nito na alam mo, sabi po, meron pong palabas, sabi doon yesterday is a history, tomorrow is a mystery, tama? And today is a gift. It's a gift. Kasi nga, ang tomorrow ay mystery. Hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa araw ng bukas. Amin po ba doon? Kaya kung sinasabi ng Bible na hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo, ibig sabihin, binibigyan tayo ng awareness ng kamatayan. Amin po ba doon? Na ang buhay natin ay limited lang. Limited. Kaya kapag pumunta ka sa sementeryo, hindi naman lahat yun matanda. Marami doon, bata pa. Amen? Malalakas pa. Pero wala na sila ngayon. Wala na sila ngayon. Death is unavoidable. Death is unpredictable. Tututo po ba tayo? So, YOLO means you only live once. The implication is that make your life count. Yan na, gawin mo na ang lahat. No? Meron ako nabasang book. Sabi doon, what's important, tungkol sa birthday po ito, nagbihan ako ng message. What's important is not just to add years to life, but also to add life to years. Galing, di ba? Sabi na, what's important is not just to add years to life. Ano naman yung nadagdagan ng buhay mo? Nadagdagan ng taon mo, I mean. Ang tanong, mayroon ba nangyari sa buhay mo? Doon sa taon na nadagdag sa'yo. Kasi maaaring nagpapalit ng taon, nagsiselebrate ka ng birthday, pero yung buhay mo, yan din yung buhay mo nung 2000 pa. Walang nagbago. Are we getting this? Andiyan ba tayo? So, niremind tayo ng Bible na life is so short and unpredictable, so YOLO should motivate us to be intentional with each day. No? Kaya bawat araw sa atin maging intentional po tayo. Sinasadyain natin na mamuhay talaga to the fullest. Amin po ba doon? Na magawa yung bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Huwag naman sana dumating yung araw. No? Kapag kanilisan mo ng mundong ito, wala man lang tayo naging bakas at iniwan na legasiya dito po sa mundo nating kinalawan. Tama? Andiyan ba tayo? No? Ang application po nito, kapatid, tingnan natin ano ba yung mga priorities ko ngayon. Ito ba'y nagpapabigay halaga sa buhay ko? O wala naman pala itong na-add na value sa akin. Baka mamaya, puro lang tayo naglilibang, pero yung quality ng buhay natin, hindi naman nagpa-progress. Amen po ba doon? No, nag-i-stay lang. Ganito pa rin. Ano naman ngayon? Kung ikaw ang pinakamahusay sa larangan na yun, pero may nangyari ba? May nangyari ba? Are we getting this? No? Kaya nga meron nakaraan, di ba, yung isang member ng boy band, ewan ko kung nagpakamatay yon o ano. No? Meron daw na sa test, meron daw drugs. Bata pa eh. Potential. Pero nasa na siya ngayon? Wala na. Bakit? Naintindihan ko yung buhay na ang husay mo eh. Kaya lang yung buhay mo walang kalidad. Walang foundation. Tama? Kahit gaano ka pala kahusay kung walang foundation ng buhay mo, madali kang sumuko. Amen po ba doon? Kahit ikaw pa yung valedictorian
sa school ninyo, nung nag-aaral ka, ang taas ng grades mo, puro 90 plus yung grades mo, munti ka mo na maka 100. Eh kung ikaw naman yung tao na laging depressed, laging nag-iisip na magpakamatay, anong silbi ng napakataas na grado? I'm not saying na huwag ka mag-aral mabuti, pero tingnan mo yung foundation ng buhay mo, kasi diyan nakasalalay lahat yan eh. Kahit napaka-talented mo, skillful ka, kung walang quality yung buhay mo, walang foundation ng buhay mo, lahat yan lalagapak lang. Are we getting this? Tama po ba doon? Kaya wag lang tayo mag-focus sa talino, sa galing. Tingnan mo yung buhay mo ba ay lumalalim? May talaga bang, rooted ka ba? Kapag dumating ba ang problema, hindi ka ba bibigay, hindi ka ba bibitaw? Amin po ba doon? Alam mo naman yun eh. Marami namang mga, kahit mga Kristiyano, alam mo naman na tama magpatuloy. Tama maglingkod. Pero bakit na may pinagdaanan ka na wala ka? Ibig sabihin, mas maganda ang lumayo. Mas maganda yung wag mag-serve kay Lord. Are you with me? O kahit mahusay ka pa. Kung aalisin ka naman ng buhay mo, yung mga desisyon mo, sa kalooban ng Panginoon, wala din kwenta kahit anong meron ka pa. Andiyan ba tayo? So, yun nga eh. Kahit hinahasa mo yung husay mo, pero hindi mo pinagtutuon ng pansin yung foundation mo. Kaya ako, target natin 2025, taga-blessed life, maghukay tayo ng foundation natin, maging rooted tayo sa Word of God, sa promises ng Lord. At mas lalo tayong lumapit ng malapit sa Panginoon. Kasi talagang babayuhin ang buhay natin ng mga problema at pagsubok. Hindi man mawawala yan. Pero sana kahit subukin tayo, huwag kang mawala. Amen? Amen. Huwag mong hayaan mag-celebrate ang impyerno dahil nawala ka. Ay, salamat naman, napatigil na natin siya. Come on, hindi ba tayo? Are you with me? So life is, what? Is short, so use it wisely. Wisely. Pangalawa, live fully for God each day. Live fully. Seize each moment with purpose. Ang sabi sa Psalms 90 verse 12, okay? Sabi po ni Moses po ito. Ito yung passage na talagang si Moses ang nagsulat. Panalangin niya po yan. Sabi ng marami, si David ang sumulat. Hindi lahat. Marami ding sulat sa Psalms na hindi si David ang sumulat. Ito si Moses po ito eh. Panalangin niya po ito na nasa wilderness siya. Kung paano siya. Sabi ko nga kay Pastor, nag-uusap kami. Kung meron man dapat mag-define kung sino ang life, hindi naman talaga si Solomon. Si Solomon kasi pinanganak na mayaman na. Si Moses, 40 years siya na naging Prince of Egypt. Naranasan niya yung karangyaan. 40 years siya after noon na nagpunta sa wilderness para mag-shepherd. And 40 years niya, nagpunta siya para i-deliver ang mga Israelites. Nabuhay siya ng 120 years. So, every 40 years, grabe yung transition. Naranasan niya ang lahat. Kaya nga, kung meron man magsasabi talaga nito, talagang credible talaga si Moses. Are you with me? Andiyan ba tayo? Siya yung ginamit ng Lord para i-deliver ang bayang Israel sa bayan ng Egypto. Sa 40 years niya. Are we getting this? Sabi niya, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ano ibig sabihin? Panginoon, palagi niyo pong ipaalala sa amin na ang buhay namin ay sadyang maikli lamang. Nang sa gayon, makapagdesisyon kami na nararapat sa iyo at hindi masayang ang bawat araw namin. Magkaroon kami ng karunungan. Ano yung karunungan? Kapag ka nalaman mo, niyakap mo na ang buhay mo, hindi mo alam kung hanggang kailan, pero alam mo na haharap ka sa kamatayan, ang buhay ay maikli lamang at di mo alam kung kailan yan darating sa iyo. So yung mga bagay na gagawin mo bukas, ngayon pa lang ginagawa mo na. Kasi merong kakaisipan na baka pagtulog mo, hindi ka na magising. Oh, yung sinasabi ko, gusto ko rin mag-serve kay Lord. Sabi sa isang ni Chambers, sabi niya, yung nagsasabi na mag-serve siya tomorrow, hindi na mangyayari yon. Hindi mo naubos tomorrow eh. Ikaw mawawala ka. Are we getting this? Yung bang maikli lang ang buhay. Tingnan nyo to.
Ha? Isipin niyo muna. Mag-isip lang muna kayo kahit sandali lang. Malaman mo, saan linggo na lang buhay mo. Huwag ka nang kumatok. Hindi tayo naniniwala dyan. Saan linggo na lang buhay mo. Basta nyo, nakakabahan. Kumakatok, naghahanap ng kahoy, walang kahoy dyan, plastic po yan. Pasensya na kayo, doon pa kayo pumunta sa likod, doon na kayo umatok. Tingnan mo lang. Hindi, isipin mo lang ha. Isipin mo lang. Isipin mo lang. Yakapin mo lang yung idea na 1 week na lang ang buhay mo. Tingnan mo. Pag-aaralan mo yan, tatlanuhin mo ang bawat oras, araw, kung saan mo ilalaan ang natitirang araw sa buhay mo. At sisiguraduhin mo na wala kahit isang oras o isang araw ang masasayang. Kasi bakit? Dahil niyakap mo yung kaisipan hanggang 1 linggo ka na lang. So dahil niyakap mo that life is too short, yun yung sinasabi ni Moses. Nagkakaroon ka ngayon ng wisdom. Kung maikli lang ang buhay ko, dapat yung pinakamahalaga, yun ang ginagawa ko. Diba? Kasi maikli na lang ang buhay mo, nilalaro mo pa eh. Maikli na lang ang buhay mo, yun nga eh. Sinisira mo pa. Hindi mo po pwede na sinasabotahin mo ang buhay mo at the same time nabibigyan mo kalugaran ng Diyos. Hindi mangyayari na sinisira mo ang buhay mo at nabibigyan mo ng parangal ng Diyos. Are you with me? Ano po yung sabi ni Moses? Ipaalala mo sa amin. Each day, each moment is so precious. Bawat oras, napaka-precious niyan, kapatid. Amen? Hindi mo alam kung hanggang kailan mo makikita magulang mo eh. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo pwede makita ang anak mo. Amen po ba doon? Hindi mo alam kung hanggang kailan ka na lang tatagal. Alam niyo po, pag talagang kamatayan pinag-uusapan, yung mukha mo nga, hindi, kasi hindi tayo komportable ito eh. Tama? Pero dito tayo nakukompront ng realidad. Oh. Sino po dito, pag pinag-uusapan ng kamatayan, excited ka? Ano naman, di ba? Gusto natin mapunta sa langit, pero hindi muna ngayon. Tama? Kasi, meron pa tayong gustong gawin sa Kanya. At dahil maikli lang ang buhay, sabi ni Moses, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So life is too short, live wisely. Amen. Amen. No? Maging intentional ka sa bawat araw. Gawin yung mga bagay na alam mong may halaga at importante sa harap ng Diyos. Gawin mo yung kalooban ng Panginoon. Lakaran mo yung panawagan sa iyo ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi mo nga alam eh. Masyado tayo nagpe-presume eh. Na aabot ka pa ng ng 2025. Hindi mo alam yan. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Malapit na po matapos. So be careful how you live. Ayan ang sinasabi. Kinunik ngayon ni Paul. So be careful how you live. How? Kung paano mo ginagamit yung buhay mo. Sa buhay kasi, hindi yan pahabaan, paiklian. Amen po ba doon? Ang tanong sa buhay, kung paano mo ginagamit. So be careful how you live. Don't live like fools. Ibig sabihin, may mga tao pala namumuhay na hangal. Amen. Yan sabi sa Bible, may mga hangal pala. Ano ibig sabihin ng mga hangal? No, kala mo kung magpakasaya, kala mo mahaba pa yung buhay. Are you with me? Are you with me? But like those who are wise, dalawa lang ang binabanggit dito. It's either you are wise or you are fool or foolish. So, dahil dito, sabi niyan, so make the most of every opportunity in this
evil days. Alam niyo po, ang panahon natin ngayon, hindi lang masama, pasama pa yan ng pasama. Kaya yung buhay natin, no, gamitin na natin sa tama. Ipagamit sa Diyos para hindi masayang. Amin po ba doon? Yung bagay na alam mong pinagagawa sa'yo ng Panginoon, gawin mo na. Para walang pagsisisi. Amen? Anyo ba tayo? Anyo ba tayo? No? I-commit mo na yung buhay mo. Kailan mo pa ipapagamit yan? Pagka wala ng lakas. Kapag ka, yung bang nasa banig ka na ng karamdaman, doon ka pa ba magsasabi, Lord, I commit myself to you? Ano pa? Amin po ba doon? Kailan mo isusuko yung buhay mo? Yung mga talento na yan, para saan ba yan? Pagamit mo na sa Panginoon. Each day, para hindi masayang. Amen po ba doon? No? Yung relationship mo kay Lord, yan ay maging priorities natin. No? Sa atin kasi, mas nauuna yung material na bagay kaysa sa, alam mo yun, tama? Maraming tao nag-spend ng sobrang oras sa trabaho to the point na wala ng oras sa pamilya. Amen? Yung bang nagtrabaho, 3/4 ng kanyang buhay napunta sa work, tas yung 1/4 yun lang yung sa relationship niya sa family niya. Nakakalungkot. Amen? Kasi ang material, anytime pwedeng mawala. Andiyan ba tayo? Sabi, but like those who are wise, be careful how you live. Don't live like a fools. No? Yung pinapagawa ng Lord, gawin na yung relasyon natin sa mga tao. Kung kailangan merong i-fix, gawin na natin po yan. Di ba po si Jesus, alam niya, limited lang yung time niya nung nagkatawan tao siya. Pero kahit maikli lang ang buhay niya, nagawa niya yung kalooban ng Ama. Ha? Lumakad siya sa mundong ito na merong purpose, merong mission, malinaw sa kanya ang plano. Amen po ba doon? Pangatlo, isang una po, 4 lang po ito. Love and forgive wholeheartedly. Oh, you only live once. Tama? Huwag ka na mapuno ng galit, sama ng loob. Minsan ka na lang mabubuhay eh. Are you with me? No? Magpatawad na, ganun talaga. Masasaktan ka, makakasakit ka, so forgive. Forgive. Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Yan po yun, no? Ibig sabihin, pahalagaan na po natin ang relasyon ngayon. Huwag na po nating hayaan yung mga taong ibinigay sa atin ng Diyos ay masayang. Masira lang yung bawat relasyon natin. Amen po ba doon? No? Kung merong pinapakita sa iyo ang Panginoon na kailangan mo mag-seek ng forgiveness, no? O kaya naman ay kailangan mag-first move ka para sa reconciliation, gawin na po yan. Kasi lalo na pagdating sa pamilya, yung nagkakasamaan pa kayo ng loob. Amin po ba doon? Ikli na lang ng buhay, tapos mauuwi lang sa alitan, samaan ng loob. Diba, diyan mo ba ini-spend yung bawat araw mo? Yung magalit ka, bitbitin mo lahat ng bigat, minsan ka na lang mabubuhay eh. Hindi ba dapat makita mo yung design ng Panginoon na minahal at magmamahal, pinatawad at magpapatawad. No? Amin po ba doon? Si God hindi niya lang tayo pinatawad. Nireconcile niya pa tayo. Sama. Kaya nga siya mediator eh. Siya yung naging daan sa reconciliation. He's the way. Amin po ba doon? Kaya kung may kailangan i-reconcile na yung kamag-anak nyo, kakilala mo, ka-office mate mo, kailangan na mag-iayos ang relasyon, pamilya, magulang, mga magkakapatid. Amin po ba doon? Ang pangit tingnan eh. Kapag nandyan lang yung bawat araw. Tapos, eto matindi. Nung namatay magulang mo, nag-full time ka sa sementeryo. Pero yung buhay, hindi ka makadalaw eh. Tama? Andiyan po ba tayo? Yung namatay, pinagawan mo ng apartment. Are you with me? Andiyan po ba tayo? Could you imagine, ang relasyon napaka-importante niyan. Kaya nga si Lord bumaba rito, hindi
Hindi sa relihiyon, sa relasyon, maayos yung relasyon. Kasi nasira yung relasyon ng tao sa Diyos eh. Amin mo ba doon? Kaya tayo ganun din. Oo nga, no? Di ba? San linggo na kayo hindi nag-uusap mag-asawa, magkapatid, ayaw ayusin. Amin po ba doon? Hindi po yan dapat. Hindi po yan. Hindi po yan. Parang hindi na po kayo humihinga. No? Wala na po dapat puwang sa puso natin yung puot. Wala na po yan. Kung hindi mo kaya, bigay mo na lang kay Lord. Amen? No? Meron ka bang kakilala yung nagkaayos sila, gumaang bigla yung pakiramdam, yung nagpatawaran sila. Di ba totoo yun eh? Yung bang nagkaroon kayo ng forgiveness, bigla kayong gumaan sa pakiramdam niya. Dati kasi nag-iiwasan kayo, sakit sa kalooban, sakit sa ulo. Pero yung nagkaayos kayo, wow, sarap. Ang gaang sa kalooban. Pang-apat, live with eternal perspective. Eternal perspective. Sabi sa Bible, 2 Corinthians 4, verse 18, so fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary. Yung nakikita raw ng mata mo ngayon, temporary lang yan. But what is unseen is eternal. Sabi nga, no? Yung mata mo, i-focus mo sa heavenly realms. Set your mind on the things above. Kasi nakikita ng mata mo, nag-ooperate ka sa mundo, temporary lang yan, kapatid. Dapat yung isipan mo, pang-eternal. Pang-eternal. Tingnan mo ha, kapag ang eternity nasa mind mo, nasa heart mo, ibang-iba ang galaw mo. Maging ang mga desisyon mo, ibang-iba sa mga taong nakatingin lang sa temporary. Kapag ang isang tao, tingnan niyo po ang nakikita niya lang, yung buhay niya sa mundong ito, ganito lang yan. Sige, try ko yan, subukan ko yan. Mukhang okay naman to. Mukhang sasaya ko rito, gawin ko na rin to. Meron ba? Pwede tayo rito, sige. Ano yan? Bunta lang tayo ron. Yung bang wala kang iniisip, si Lord, saka na si Lord. Marami pa namang oras. Tama po ba doon? Pero pag meron kang eternity, ayan pa naman ninanakaw sa'yo ng demonyo. Yan ang ninanakaw sa'yo ng demonyo. 101%. Mag-self-inventory ka. Wala sa heart mo yung eternity. Lahat ng plano mo, nandito lang sa mundo. Lahat ng isipan mo, nandito lang sa mundo. Meron ba dito na alam mo pa, babalik ka kay Lord? Amin po ba doon? Pag meron kang eternity sa mind mo, sa heart mo, ganito yan. Panginoon, sandali lang po ako mabubuhay rito. Gamitin mo na po yung buhay ko. Panginoon, minsan lang ako dadaan sa mundong ito. Yung panawagan mo sa buhay ko, Lord, yun ang lalakaran ko. Gamitin mo lahat ng meron sa akin. Mangyari sa akin ang yung dakilang plano. Bawat araw ko, Lord, i-dedicate ko po sa iyo. Kung saan mo man po ako, Lord, gawin at dalhin. Kung gusto mo pumunta sa left, pupunta ako sa left. Kung gusto mo pumunta ako sa right, pupunta ako sa right. Where you go, Lord, I'll go. Kung saan mo po ako i-lead, doon po ako. Bakit? Kasi, minsan ka lang mabubuhay. Sana man lang. Yung bang, sabi ko nga, nung nag-ano ako ng recommitment ng mga mag-serve, pag nagkita kayo ni Lord, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Dalawa lang pwedeng sabihin na nasa Bible. Una, yung I never knew you. Depart from me, you evildoers. I don't care kung nagpapalayas ka ng masamang espiritu. I don't care kung nagpapagaling ka, you evildoers. O yung pangalawa, well done, my good and faithful servant. Pag nagkita kayo ni Lord, dalawa lang. Ano ibig sabihin? Eto na Sabi sa Bible, ano sabi sa Bible? Do not store up for yourselves treasures on earth. But store up treasures in heaven. Tingnan mo to. Hindi mo nga to inuunawa Hindi mo nga inuunawa yung store up treasures in heaven. Nagkaroon ka ba ng time para pag-isipan yan? Yung treasures on earth, yan. Alam na alam natin yan. Kung paano didiskarte, kung paano yayaman. Tama po ba doon?
Pero minsan ba binigyan mong halaga yung treasures in heaven? Inalam mo ba to kung ano to? Kasi bakit di mo inaalam? Kasi wala yung eternity sa heart mo eh. Wala yung eternity sa mind mo. Kaya ang nakikita mo lang, yung treasures on earth. Amen po ba doon? Kaya kapag pinagyaman ka ni Lord, ang nangyayari, sa'yo lang pupunta, sa'yo lang hihinto. Nung pinagpala ka, Lord, akin lang to. Kasi nga, wala ka namang heart for the, what? For the kingdom of God. Wala sa heart mo eh. So, mas mahalaga sa iyo ang material possessions kaysa sa relationships. Come on! Mas mahalaga sa iyo material na bagay. Kasi nga, yung mata mo, ang nakikita lang, yung temporary. Hindi mo mabigay ang buhay mo sa Panginoon kasi meron kang temporaryng inasikaso. Are you with me? Pero hindi mo ba alam, yung buhay na, anumang bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, yan yung pangwalang hanggan. Pag uwi natin sa langit, sabi doon sa Bible, at susundan ka ng iyong mga gawa. Ano ibig sabihin? Sa mga taong mayroong eternity mindset, saka heart, ang importante sa kanila, yung will ni Lord, yung plan ni Lord mangyari. Hindi yan nag-iisip na paano ba ako yayaman sa mundong ito? Paano ba magkakaroon ng... Hindi yan ang iniisip. Ang iniisip niya, Lord, nagagawa ko ba yung kalooban mo? Lord, nalalakaran ko ba yung panawagan mo? Lord, umabante ba yung buhay ko this year compare last year? Meron bang progress? Meron bang mga nangyari, Lord, na kalooban mo na nagawa ko? Kasi ang eternity, ang mata mo nakatingin sa business ng Lord, hindi sa business mo. Ang pinakamasakit, yung sinabi mong binigay mo yung buhay mo sa Panginoon pero hindi naman nagagamit ng Panginoon. Ay, totoo po yan. By confession, tanongin mo isang tao, binigay mo ba yung buhay mo kay Lord? Ay, oo, sinuko ko na. As a living sacrifice. Eh, ano ngayon? Ano nangyari? Eto. Diyan ba tayo? Kaya yung mayroong eternity, alam nyo, bawat araw, plano tayo. Ano plano natin sa blessed life? Paano ba natin tutulungan yung mga tao na mag-mature sila, magamit ng Panginoon ng buhay nila, maging pagpapala sila, madala nila yung pamilya nila sa Panginoon. Biruin mo, yan ang mga iniisip na mayroong eternity. Amen? Maraming churches na ngayon, tinuturo, puro kung paano papayamanin ng mga leaders eh. Totoo po yan. Lahat ng leaders, alam mo, sa ibang lugar, ginawang BA. Pinagyam, okay lang naman, masama doon. Pero kapag nakikita lang natin yung mundong ito, at nanineglect na natin yung eternity, sabi ng demonyo, hayaan mo, walang plano yan. May plano yan dito, walang plano yan. Kaya nga walang time yan kay Lord eh. Kaya tingnan mo, sino gumagamit ng talentong meron ka? Sino gumagamit? Sino nakikinabang? Yung kakayanan, yung kaloob na binigay sa inyo, Lord, sino nakikinabang? Come on, let's be honest. Sino nakikinabang? Pero pinagpala ka ng Panginoon, pinaghusay ka ng Panginoon, pero sino ang nakikinabang? Ang mundo ba o ang kaharian ng Diyos? Because you only live once. You only live once. Amen? Andiyan ba tayo? So do not store up yourselves on treasure, but store up treasures in heaven. No? I-dedicate mo na yung buhay mo, kapatid. Ngayon pa lang, i-dedicate mo na yan. Mag-focus sa pinagagawa ng Lord. At panglima, mabilisan po ito. Ito po ang magtatapos. Ano po yung panglima? Be ready to meet God at any time. Alam niyo po, walang anyong pagmamalaki, pagmamayabang. Anytime. Ako lang iniisip ko lang naman, pamilya ko, anak ko eh. Kasi bata pa sila. Ako, anytime. Lord, kung tapos na ako, ready naman na ako. Katulad ng lola ko. Diba?
Yung pangako ng Diyos siguro sa lola ko, nangyari na. Tapos na siya. Kahit ipag-pray kasi yun na yun eh. Nagkaroon na ng gawain. No? Nakita niya na yung mga apo niya, naglilingkod sa Panginoon. Siguro yun talaga mission ng lola ko eh. At anytime, ang sabi, nanay, walang takot lola ko umarap sa kamatayan. Nung namatay, tumingin lang sa langit, tapos na. Hindi nila sa emergency, tama ba? Pagtingin sa langit, wala na. Bakit? Handang-handa eh. Lord, hanggang dito na lang talaga eh. At least, binigay ko po ang lahat sa iyo nang walang anumang regret. Nang walang anumang regret. Lumabas man ako dyan, masagasaan ako, matulog man ako mamaya, hindi na ako magising. Panginoon, salamat. Kasi alam mo, nung lumakad ako sa mundong ito, wala akong ibang niyakap kundi ang kalooban mo. Hindi ko man makasama ang mga anak ko sa paglaki kung kukunin ako ng Panginoon. At least ang importante, naipasa ko. Nagawa ko yung pinagagawa ng Panginoon. Amen po ba doon? Kung si Moses talagang ang mission niya lang, alisin ang, ang bayang Israel sa Egypt, at mayroong Joshua na magpapasok ng Israel, ng bayang Israel sa Promised Land. At least, nagawa ni Moses. At least, nagawa ni Joshua. Kaya tanong sa atin ng Lord, ikaw ba, sa ganyan mo bang kondisyon, handa ka na bang humarap sa Diyos? Bakit hindi pa? Kasi, nakikita mo, ang buhay mo, nag-a-assume ka na mahaba pa. Amen? Kaya yung wisdom, wala. Pero kapag maikli lang ang buhay, niyakap mo everyday, Lord, thank you for the gift of life, for the gift of family. Thank you, Lord, for the strength. Sa provision mo, Lord, thank you so much. Lord, nais ko po, Panginoon, muli ipagamit ang buhay ko sa iyo. It's a choice. Be intentional. Be intentional. Nalakaran mo yung kalooban ng Panginoon. Marami po mga Kristiyano hindi handa na umarap sa Diyos. Punong-puno sila ng takot pag pinag-uusapan ng kamatayan. Simply because alam nila ang katotohanan. Amen? Amen? Kailangan pa ba na ang simbahan magbukas ng volunteers weekend? Ikaw lang naman na hinihintay eh. Amin po ba doon? So make sure na everyday, yung kakayanan, yung talento, yung katalinong binigay sa'yo ng Lord, make sure na hindi yung ginagamit ng mundo, kundi ginagamit yan ng Panginoon. Posible kaya kung bakit ginigising ka pa ng Diyos ngayon? I mean, pwede ka naman niyang kunin kasi langit ka na eh. Tama po ba doon? Pero dahil gusto ka pang gamitin ng Panginoon. Gusto ka pa niyang gamitin. Gusto niya pang makita yung kanyang dakilang plano sa buhay mo na mangyari. Kaya sabi ko, ito reality, sad reality. Kahit lahat tayo din sabihin natin Kristiyano, magkakaiba tayo ng istorya ng ending. Kasi ang pag pinag-usapan ng langit, wala tayo dyan. Biyaya yan eh. Regalo yan eh. Napakasimpleng mapunta sa langit. Hindi ginawang komplikado ng Diyos. Namatay si Jesus, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. That's it. Langit ka. Pero ang pinag-uusapan, yung life, yung journey mo, matapos mong maligtas. Because you only live once. Hindi na sayang. Pag nagkita kami ng Panginoon, sasabihin ko sa Kanya, hindi na sayang yung pagliligtas mo sa akin. Dahil matapos akong maligtas ng biyaya mo, binigay ko ang buhay ko sa iyo. Mata sa mata, binigay ko ang lahat para tulungan ang katawan mo, ang mga simbahan. Binigay ko ang lahat para sa iyo.
Kaya kung magkikita kami ng Panginoon, Lord, handa akong magkikita tayo sa mata. Bakit? Because I give everything to Him. Everything to Him. Pwede ba tayo lahat tumayo? No? Minsan pa, tingnan lang natin kung ano ba kalagayan ng ating buhay. Magpapalit ang taon. Papasok ang bagong taon. 2025. Pero kapatid, mayroon pang mga araw. Nakita niyo naman po, marami ring buhay na hindi na umabot ng 2025. Because only God knows. But the truth is, life is briefly. It is short, so live wisely. Are you ready? Kapag dumating ang kamatayan, at harapin mo ang Diyos, at tanungin ka kung sakali kung ano ang ginawa mo sa buhay na ipinagkatiwala niya, ano nangyari matapos ka iniligtas ng Panginoon? Nangyari ba yung plano ng Diyos sa buhay mo? Nalakaran mo ba yung panawagan mo? O nakita mo lang ang mga bagay sa mundo pero hindi mo nakita ang kaharian ng Diyos? Huwag nating ipaagaw sa kaaway yung eternity. Huwag tayo magpresyong na ang buhay mo ay matagal pa. You only live once. Live wisely. Give all you've got. Give your best shot to the Lord. Kaya kapag naglingkod ka, kapag tumugtog ka, bigay mo na kasi baka mamaya sa next week hindi na ikaw eh. I mean, totoo po yun. Sa paghuling kamay, baka yun ang huling kamay mo. Hindi natin alam. Baka nga ito yung huling tayo ko. Hindi natin alam. Pero at least nung ginamit tayo ng Lord, binigay na natin lahat. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat po sa iyo. Pinaunawa mo po sa amin ang realidad ng buhay na ito po'y sadyang maikli lamang. Na minsan lang po kami lalakad sa mundong ito, mabubuhay sa mundong ito. Kaya naman, Panginoon, tulad din ng panalangin ni Moses, ipaunawa mo sa amin na limited lang po kami ang bawat araw namin dito. Nang sa gayon, magamit namin ang bawat oras at araw ng may karunungan. Magawa po namin ang inyong kalooban, O Diyos. Hindi lang basta, Lord, isugo ang aming buhay, kundi yung intention na ipagamit din ang aming buhay po sa iyo. Hindi lang po matapos sa pagsuko, kundi maipagamit po sa iyong kaluwalhatian. Mangyari po sa amin ang iyong dakilang plano, masunod po namin ang kalooban mo, at kung sakali ang kamatayan ay dumating sa kanino man, O Diyos, kumpiyansa po kaming haharap sa iyo na walang anyo ng pagsisisi, na naibigay po namin ang lahat-lahat para sa kapurihan mo. Salamat po sa bawat hininga, buhay at araw na pinagkakalob niyo po sa amin. Nawa, makita namin yung ganda ng bawat araw na pinagkakaloob mo. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po. Mangyayari po sa amin ang kagustuhan mo. Lord, kung ano man po mga kadahilanan kung bakit hesitant kami na ipagamit ang aming kakayanan, maybe dahil sa mga failures, sa mga unfair situations, sa hurts, Lord, isettle nyo nga po ito sa amin sa umagang ito. Heal our hearts, Lord God. Paghilomi mo po kung may sugat mo po kami sa puso. Kung kami man po, Panginoon, ay na-trauma, o Lord, nadala, natisod, Lord, pagalingin mo po ang aming puso. At ibalik mo po kami, Panginoon, sa panawagan niyo po sa buhay po namin. We want to finish, Lord, your will sa buhay po namin. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, maibigay po namin ang lahat para po sa iyo. Pinupuri ka po namin, dinadakila, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Praise God.